Nagsimula na ang laban sa gitna ni Gaban, ni Robin at ng Holy Knights. At ang nakakagulat pa dyan guys, dito natin makita ang atake na pipigil sa regeneration ng mga Holy Knights and possibly maging sa Gorosei. Ang tanging atake na si Scupper Gaban pa lamang nakakagawa na pwedeng ituro niya sa mga Straw Hats ang magiging susi para manalo sila sa mga kampo ng world government. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating spoilers para sa One Piece Chapter 1148. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para palagi kayong manonotify tuwing magkakaroon ng bagong spoiler, bagong full chapter review tungkol sa One Piece, sa Hunter x Hunter at maging sa iba pang series tulad ng Black Clover at One Punch Man. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng Chapter 1148 ay Ronya. Sa kadahilan ng itong si Ronya ang magsisimula ng isang napakalaking pagbabago sa mga higante. Sa cover page naman ay makikita daw natin dito itong si Yamato na papunta dito kay Kawamatsu habang pasimple siyang sinusundan ni Page 1 at nitong si Ulti. Sa pinakaunang parte ng chapter, nabanggit dito na nagsimula na talagang kumilos itong si Gunko. Nilapitan niya si Ronya. Konting trivia guys kung sino si Ronya. Si Ronya ay ang isa sa mga bata na na-hostage at na-kidnap ng mga Holy Knights. Pinreten at tinakot na nitong si Gunko ang mga higante, especially itong si Elder Harul dahil kung hindi daw sila susunod, kung hindi sila magko-comply sa gustong mangyari ng mga Holy Knights, ihuhulog niya itong si Ronya sa bangin na para bang papatay niya ito kapag hindi talaga nila ginawang sunugin ang school at ang library sa loob ng Elbaf Kingdom. Sumunod na scene dito na magiging spicy ang mga pangyayari. Nagsimula nang mag-appear si Robin at sinimula niya ng atakihin ang isa sa mga Holy Knights na itong si Saint Summers. Gamit ang kanyang sariling Devil Fruit ability, binali niya ang likod nitong si Summers. So tulad ng inaasahan natin sa previous chapter, magkakaroon ng highlights sa pakikipaglaban itong si Robin sa Elbaf Arc. Isang feat na hindi nagawang ma-pull off kahit na ng isa sa former Vice Admiral na itong si Saul. Hindi lang yon nag-grow at nag-manifest pa siya ng napakaraming mga kamay, ng napakaraming mga braso na ginamit niya para itapon papalayo itong si Summers. However, knowing na meron niyang regenerative capabilities ang mga Holy Knights, hindi nung tinablan si Summers. Agad siyang nakarecover, agad siyang bumalik at ginamit naman ang kanyang sariling Devil Fruit na ang kanyang Torn Fruit para patayin itong si Robin. Pero dito din niya na-realize na hindi ito ang totoong katawan ni Robin, na isa lamang itong clone na gawa sa kanyang Devil Fruit. Gamit ang pagbabay time na ito ay pinuntahan naman ni Robin ang iba pang mga miyembro ng Straw Hat Crew at pinakawalan sila sa pagkakatali nitong si Gunko. Dahil nakita naman natin sa previous chapter na na-capture nga nitong si Gunko, itong si Jinbei, si Brook, si Usopp at itong si Nami. Isang napakagaling na desisyon para dito kay Robin dahil alam niya na hindi naman niya matatalo si Summers. Kinuha na lang niyang pagkakataon para pakawalan ng kanyang mga kasamahan. Nang dahil na nga sa mas tumitindi na ang sitwasyon dahil sobrang nagigipit na ang mga higante at kailangan na talaga nilang mag-create ng decision bago pa may mamatay sa mga na-hostage na mga bata. And especially, dahil apo nitong si Elder Harul ang isa sa mga batang yon, inutusan niya na itong si Ange na sunugin ang school. Specifically, ang Walrus School na nasa loob ng Elbaf Kingdom. Dahil nakikita niya dito na pwede namang i-rebuild ang school, pero kapag namatay ang mga bata, hindi na niya mababalik ang buhay ng mga yon. Now another switching of scenes, makikita naman natin daw dito si Saint Summers na tinrack at hinanap talaga itong si Robin para gumante. Na at some point nakita niyang totoong Robin at na-capture niya din ito. Natrap niya ito gamit ng kanyang sariling mga tinik. At sa pagkakataon na binabalak niya na talagang patayin ang tunay na katawan nitong si Robin, dito naman dumating at nakisali sa laban si Scupper Gaban. Habang pinuputol ang kamay nitong si Summers at nagdi-deal ng napakatinding injury, ng napakatinding sugat sa kanyang katawan. At ang magaling pa dito guys, ang sugat na ito ay hindi nagawang i-recover, hindi nagawang i-regenerate nitong si Saint Summers na nangangahulugan na alam nitong si Gaban ang sekreto kung paano patataubin, kung paano makakapag-deal ng damage at kung paano mapipigilan ang immortality ng mga Holy Knights and possibly maging ng mga Gorosei. Na actually hindi naman nakakapagtaka dahil kung hindi sila makakahanap ng way para mapigilan ang regeneration na yon, walang sense. Hindi nila matatalo ang mga kampo na ito ng world government. Isa pa, isa siya sa original na mga membro ng crew ng former Pirate King na si Roger na nakipaglaban sa loob ng God Valley. Kaya mataas talagang tsansa na alam nitong si Gaban kung paano pipigilan ang regeneration nila
At yun din ang magiging susi para malaman ni Luffy kung anong sekretong yon, para mahanap nila ang way para pigilan ang regeneration ng mga to. Dahil nakita naman natin na kahit na napakalakas na ni Luffy, kahit kayang-kaya naman niyang atakihin ang mga Gorosei, nawawalan niya ng kwenta dahil nakakapag-regenerate lang sila. Ngayon, si Gaban ang magiging susi para malaman nila kung paano nila tatalunin ang Gorosei at ang Holy Knights. Pero hindi natin alam kung anong klase ng atake ang ginamit nitong si Gaban. Pwedeng ito'y Advanced Conqueror's Haki, pwede ding Armament Haki, pero wala ditong nabanggit na kahit na anong detalye tungkol doon. Kaya I highly suggest, antayin natin ang full chapter review para sa malinaw na detalye at hindi haka-haka lang. However, this is where the spoiler ends at magkakaroon ng chapter break sa susunod na linggo. Kaya naman medyo matagal-tagal na naman ang hihintay natin para sa chapter 1149. Pero tulad nga ng sabi ko, magkakaroon pa naman tayo ng full chapter review. Siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na rin mo ng bell button para automatic man-notify ka pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page, official TikTok account, kaya naman siguraduhin mo na naka-follow at naka-like ka na sa iba pang mga accounts natin na yon para ma-notify ka kapag may bagong announcement tungkol sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napakatinding mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.